Naisip mo na ba kung bakit maraming Muslim sa kanluran, mula sa iba't ibang antas ng buhay, ang nagpapalala ng tensyon sa lipunan kapag nasa Amerika, Canada o Australia? Madalas nilang sinusubukang pukawin ang mga katutubo roon. Sinusubukan nilang kumampi at sinasabing, "Hoy, kaibigan, kakampi kami." Sa sarili nilang kasaysayan ng kultura, nilipol nila ang buong mga sibilisasyon, hindi lang maliliit na tribo ng mga aborihinal, kundi buong mga sibilisasyon. Tanungin mo ang mga Persyano, nasaan ang mga orihinal na Ehipsyo at tagahilagang Aprika? Ang Turkey dati ay Constantinople. Nilamon na nila ang lahat ng mga sibilisasyon. Pero kapag pumunta sila sa kanluran, palagi nilang ginagalit ang mga katutubo. Palagi nilang ginagalit ang mga itim at binubuhay nila ang mga isyong mahigit isang siglo ng patay. Bakit nila ito ginagawa? Sasabihin ko mamaya, pero panoorin mo muna. Itinatag sa pag-aalis sa isang buong sambayanan. Batay sa ideya na pwedeng magkasundo kung ang mga tao dahil sa kulay ng bala ay gawing alipin ng iba. Itinatag sa ilalim ng ideya ng lahat ng tao ay nilikang pantay-pantay, lahat ng lalaki. Ngunit ang ibig sabihin lang noon ay ilang piling lalaki labang. Ang numero, Ilan sa kanyang kamanghamanghang salita ng karunungan. Sabi niya, ang Amerika ay tinatag sa kalupitan, pag-aalis sa isang buong sambayanan, at sa ideya na maaari tayong makipagkompromiso kung dapat mang alipinin ang mga tao. Patuloy na pinahihintulutan ng Islam ang pagkaalipin at hindi ito ipinagbawal. Pero hindi niya kailanman pag-uusapan ito. Ang kalakalan ng alipin ng mga Arabo-Aprikano ay 10 beses na mas malaki kaysa sa transatlantikong kalakalan ng alipin. Pero hindi niya ito pag-uusapan. Bakit? Dahil siya ay isang Muslim. May iba siyang layunin at walang pakialam. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang taong ito. Tingnan mo ang kanyang kababayan, isang Ehipsyo sa Australia. Ginagawa rin nila ang parehong bagay sa Australia. Pakinggan mo siya. Kaya nagsimula ang Australian Holocaust noong ika-26 ng Enero, 1788. Noong panahong yon, halos 1 milyong Aboriginal ang nakatira sa Australia. Ito ay mga matatag na lipunan na namuhay ng 10,000 taon. Ang sumunod ay mga malagim na masaker, pagpatay ng lahi, sa pilitang pagpapaalis at etnikong paglilinis, pagdadala ng mga sakit, pagkasira ng lupa, mga sistema ng pagkain, mga pamilya at kultura. Kaya, ang lalaking may malakas na puntong Ehipsyo ay isa talagang tagapayo sa Australia. Sira ang kanluran dahil wala tayong paraan para alisin ang mga traidor. Wala tayong paraan, alam mo yon? May lalabas na isang bagay. Magbabago rin ang ating mga proseso at demokratikong institusyon at makakahanap tayo ng paraan para alisin ang mga bulok na elemento sa ating proseso ng halalan. Sa ngayon, kailangan muna nating tiisin sila. Kaya ito ang ginagawa ni Ahmed. Si Al-Sayed o Ahmed. Nakalimutan ko pangalan niya. Parang gumawa rin ako ng isa pang video. Hindi ko nasasagutin komento niya. Sinusubukan niyang samantalahin ang masakit na alaala ng pagkaalipin sa mga Aprikanong Amerikano. Bakit niya ginagawa yon? Pakinggan mo ang Aprikanong Amerikano na sasagot dyan. tungkol sa kung ang mga tao, base sa kulay ng kanilang balat, ay maaaring alipinin ng ibang tao sa isang bansang itinatag. Sa ilalim ng ideya na ang lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, lahat ng lalaki, pero ang ibig sabihin lang noon ay ilang piling lalaki lang. At ang bilang Ang mga magulang mo ay mga imigrante na pumunta sa bansang ito. Piniling pumunta rito. At ngayon, imbes na magpasalamat ka na hindi ka na sa Ehipto, nakaupo ka rito at kinokondena ang pinagmulan ng bansang ito para makakuha ng puntos sa mga kaibigang Muslim mo sa Michigan kung saan ka tumatakbo sa Senado. Nanalo ka yata. Congrats! Michigan, pakiusap, kumilos, at huwag hayaang makapasok ang lalaking ito sa Senado. Gawin nyo kaming pabor. Nagkamali na kayo kay Rashida Tlaib. Huwag niyong hayaang makalapit ang lalaking ito sa Senado. Pakiusap. Ginawa rin ni Sonny ito noong Hulyo. Tulad ng mga dating Muslim na tumutulig sa Islam, dahil alam kong hindi alam ng mga taga-kanluran na ito ay isang banyagang kultura na may sariling pagpapahalaga na dumarating para samantalahin ang inyong kabutihan. Kaya ito ang misyon ko sa buhay. Naturuan ng kanluran para itaas ang kamalayan tungkol dito. Hindi ito tungkol sa individual na mga Muslim. Isa lang siyang maliit na piyesa sa larong ito kung saan nagbabangga ng mga sibilisasyon para sa kataas-taasan. Lagi na itong nangyayari sa kasaysayan ng tao. Bakit hindi ito mangyayari ngayon? Ang mga tao sa kanluraning sibilisasyon ay natutulog dahil ignorante sila
at hindi alam ang tunay na Islam. Ang mga taong ito ay kaya magsalita ng mga ideya na tumatama sa damdamin ng mga liberal, ng mga kaliwa. Kaya parang, sige, oo nga. Hindi siya mali tungkol sa pagkaalipin sa Amerika. Kaya oo, may magandang punto siya. Gusto ko siya dahil karamihan ng tao ay hindi talaga nagsasaliksik ng malalim. Palagi lang silang bumubuto para sa isyong pinakakaakit-akit sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kabataan palagi silang naaakit sa mga ideal ng sosyalismo. At tingnan mo, pakinggan mo, ang Islam ay talagang laban sa komunismo, laban sa sosyalismo. Pero meron kang mamdani, iba-ibang diskarte ayon sa sitwasyon. Alam nila kung anong ideya ang makakaakit sa karamihan ng taga New York. At sumabay siya doon. At ito ang ginagawa ng taong ito. Kaya nga ang mga dating Muslim, mga African American, at lahat ng iba pang hindi puti, kailangan nilang lumantad at ipakita ang kanilang katapatan sa Amerika. Hindi sa lahing puti tayo nanunumpa ng katapatan. Sa Amerika tayo nanunumpa. Ito ang kanluran. Kanluraning sibilisasyon. Dahil ang kabilang panig ay hindi kayang bumuo ng matatag na lipunan o magtayo ng sibilisasyon. Tingnan mo sila. Tingnan mo sila. Sasabihin nilang dahil ito sa mga bomba at sa kung ano-ano pa. Hindi, dahil hindi sila nakasabay sa makabagong mundo. Wala silang naitayong universidad, nagawang rocket o MRI machine. Wala silang nagawa doon. Mga talunan sila, kaya naghanap sila ng ibang paraan. Kahit papaano, makapasok. Pinanggangaralan niya ang bansa tungkol sa mga ginagawa nito at sa mga hindi nito ginagawa at kung paanong mas magaling siya at mapapabuti niya ang mga bagay-bagay. Ganoon din ang ginagawa ng taong ito na anak ng mga imigranteng hindi makapanatili sa sariling bansa at pumunta rito. Pag-uusapan mo ba ang Islamic slave trade na mas tumagal pa kaysa sa transatlantic slave trade? Tatalakayin mo ba yon? O hindi? Pipiliin lang natin kung ano ang ikadagalit natin, tama? Kasi hindi naman natin pag-uusapan yon. Kung paano mas malakas at mahigpit ang slave trade ng mga Muslim sa rehiyong iyon. Pero hindi, alam mo na, sila raw ang nagtatag ng bansang ito. Alam mo na. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang mga kanluranin ay nakipagdigma. Abe Lincoln. Alam kong may ibang dahilan pa, pero sila'y nakipagdigma at inalis ang pagkaalipin. Ang mga Muslim, hindi kailanman nagkaroon ng digmaang sibil dahil dito. Sinabihan ng mga Muslim na mga kanluranin ng mga Briton na alisin ang pagkaalipin. Yun lang, ganun lang kasimple yon. May ilang pasaway tulad ng Hijaz halimbawa. Sa Saudi Arabia, tumutol sila at ayaw. Sinubukan pa nilang patayin si Sultan dahil pilit silang pinatitigil sa pagkaalipin. Kaya hindi agad natapos ang pagkaalipin sa ilang bahagi ng mundo ng Muslim hanggang sa pagpasok ng siglong ito. Sa tingin mo ba hindi na ito babalik? Pansamantalang ibinalik ng ISIS gamit ang mga aliping sexual. Sa palagay mo ba hindi ito mangyayari kung mawala ang Amerika? Kung wala ang Amerika, aminin natin, hindi kaya magpalawak ng impluwensya at puwersa lampas sa kanilang mga hangganan, ang England, France o Germany. Amerika lang ang may kakayahan nito. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang Amerika. Dapat mabuhay ang Amerika. Amerika, hawak mo ang kinabukasan ng kanluraning sibilisasyon. Huwag hayaan ng mga moko na abusuhin ang iyong kabutihan. May mga lalaking nilikang pantay-pantay, nakipaglaban at namatay tayo para wakasan ang pagkaalipin. Oh, Anong ginawa mo? Ano ang ginawa ng mga ninuno mo sa bansa nila? Heather? Sige, habang pinag-uusapan natin ang mga babae, pag-uusapan din ba natin kung paano sila tinatrato sa sarili mong bansang Egypt? Sa mga pinagmulan ng mga ninuno o sa ibang bansang Islamiko? Pag-uusapan ba natin kung paano tinatrato ang mga babae o isa rin ba yan sa mga bawal pag-usapan? hindi, magsasalita siya tungkol doon kasi, gaya dati, naaakit ang mga kaliwa ng kanluran. Oo, sasabihin ko ito. Kahit anong pangalan niya, Abdul Rahman, pabor siya sa mga babae. Mga tanga kayo. Tingnan niyo kung paano niya tratuhin ang mga babae sa pamilya niya. Kalma lang. Pag-uusapan natin dito kung paano hindi pantay ang trato sa mga babae noong 1776 sa bansa na ito. Sa mga bansang Islamiko ngayon, pag-uusapan natin kung paano tinatrato ang mga babae. Bawal din ba yon? Lalampasan nyo lang ba? Ang kapal ng mukha nila, pare. Gusto pa nilang pumunta rito at pagsabihan tayo. Samantala, nagbubulag-bulagan sila sa mga nangyayari sa pinanggalingan ng mga ninuno nila, sa mga sariling bansa nila at sa mga nangyayari doon. Nakalimutan na ang mga ninuno. Dahil na yon, mas malala ngayon ang ibang bansa kaysa Amerika o kanluran noong ika-19 na siglo. Bakit nila ito ginagawa? Bakit nila pinalalala ang tensyong panlipunan? Una, ginagawa nila ito para may makuha silang pakinabang. Kailangan nilang magkaroon ng impluwensyang panlipunan. Kailangan nilang magkaroon ng impluwensyang pampolitika. Paano nila ito gagawin? Tiningnan nila ang kaliwa at kanan. Sa kanan, maaring pareho ang ilang reliyosong halaga tulad ng pagiging laban sa LGBTQ.
Kahit hindi pareho lahat, alam pa rin ng Kanan ang kanilang posisyon dahil pinangangalagaan nila ang mga halagang bumuo ng kanilang sibilisasyon. Sa kabilang banda, meron tayong ganitong pangkat na mga nagkakawatak-watak na rebelde. Ang grupong ito ay galit sa kanilang kasaysayan, kultura at pamana. Kaya samantalahin natin sila. Matagal nang sinasabi ng mga eskular na Muslim na ayos lang magkompromiso sa ating mga prinsipyo, tulad ng ayaw nila sa feminismo. Galit sila sa LGBTQ. Ayaw nila sa malayang pananalita at taliwas sila sa mga pinapahalagahan ng kaliwa. Alam nilang itong paraan para makapasok, kaya kausapin mo sila tungkol dito. Tandaan, ang mga politikong Muslim, pinayagan ng ilang scholar Muslim ang mga politikong Muslim magsinungaling para sa Islam, kaya ginagawa rin nila ito. Pwede rin tayo magsinungaling. Feminismo, LGBTQ, ginagawa yan ni Ma'am Dani. Nakakatawa talaga kapag siya ang gumawa nito, lalo na totoong jihadi at Islamist siya at kabisado ang Quran. Kaya ginagawa nila yon para sa ganung dahilan kasi. Nakakakuha sila ng impluensyang politikal, pero kumakalat din ang binhi ng pagkakabaha-bahagi. Kaguluhan at anarkiya. Kapag bumagsak ang ating mga institusyon, isa yon sa mga layunin nila dahil maari yung pumabor sa kanila. Kapag nagsimula tayong mag-away, ang mga itim laban sa puti at Hudyo laban sa mga liberal, nagsimimana ring humiling ng sariling bansa ang mga katutubo. Kaya, kapag may kaguluhan, perpektong pagkakataon nito para sa gustong magsimula ng revolusyon sa kasaysayan ng tao. Hindi na ito bago. Ganyan talaga ang nangyari. Ang revolusyon ay bunga ng kawalang kasiyahan, galit, pagkabigo at anarkiya. At hulaan mo, ang mga komunista ay talagang naghihintay rin yan. Ang mga kaliwa, naghihintay rin sila niyan. Gusto nilang magpasimula ng isang revolusyong komunista. Sa puntong yon, hindi ko alam kung sinong mananalo. Depende sa dami nila dahil ang kanilang alyansa ay buo lang hanggat matatag ang ating mga institusyon at lipunan. Sa sandaling magsimulang maghiwa-hiwalay ito, magiging aktibo sila, mag-aaway, at hindi ko alam kung sino ang mananalo. Sa tingin ko, kakatayin sila ng mga Islamista. Iyan ang opinyon ko, pero di ako sigurado. Hindi na kami maghihintay para malaman pa yon. Kaya nila ginagawa yon. Nais nilang magdulot ng gulo at anarkiya habang kumukuha ng impluensyang politikal. Tandaan mo yan.